Lalo nakikitira lang din sila. Sobrang sakit. Mahirap po na makita yung magulang. Sobrang naghihirap. Ang hirap po. Tumingin na. Bilang isang panganay, wala kang magawa. Ang hirap makita niyo yung magulang mo, ibang tao yung tumutulong sabagkat ako wala. Minsan yung tita ko po, sila na lang din po yung nagbibigay ng pangangailangan nila. Sila na lang din po yung nagbibigay ng mga sa pagkain, ganon. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan. Ayan, nandito tayong muli sa binisitahan Donsol, Sorsogon at ay may nilapit din sa atin na isang pamilya. Mga kalingap, mga kababayan, tara samahan niyo ko at alamin natin ang kwento sa likod nila. Let's go. Hello po, good morning. Daming bata. Yan mga kalingap, nandito tayo, no? Nay, sinong pwede makausap? Anong pangalan ni ate? Marites po. Marites. Marami bang Marites dito? Ano po? Ha? Wala. Marami bang Marites? Wala. Wala. Hindi ka marunong magtagalog ate? Marunong. Marunong. Very good. Ilan taon si ate? Ilan taon ka na? 32. 32. Okay. Saan ba kayo nakatira? Binisitan po. Sa Binisitan. Ilan ang anak ninyo? 4. 4. Ilan taon ang panganay? 8. 8. Nasaan sila? Andito. Asan? Pwede ko bang makita? Ito. Oh. Ito. Anong pangalan ni ate? Emily. Ha? Emily. Asan pa yung iba nanay? Dimple. Dimple, nasaan? Ayun po. Dimple dito. Dimple. Sino to nanay? Marites. Si Dimple po. Ito. Asawa ko. Asawa mo? Ernesto Toledo. Ernesto Toledo. Asan yung isa mong anak? Ayan o. Asan nga? Ito si Dimple. Oo. Anong pangalan ate? Dimple. Asan yung dimple mo? Meron wala? Mayroon sabi ko. Meron nga. Ilan taong ka na? Sabihan na. Ilan taong ka na, Nining? Sabihan mo na. Ilan taong ka na? Hindi marunong magtagalog. Okay. So yan pa ang isa mong anak. Oo. Sa 4 mo na anak, nanay, wala ka na ibang anak? Wala na po. Okay. Nasaan yung isa niyan? Sa bayan po. Sa bayan. Ilan taon na yon? Museum na yan po. Ay Ha? mo, sobrang 20 na po yan. Akala ko 8. Ano ba talaga? 8? 9? Or 20? 20 po. 20. Ano ginagawa niyo sa bayan? Nagtatrabaho Nagtatrabaho. Anong trabaho? sa kantin. Sa kantin. Okay. Anong hanap buhay ni nanay? Wala po. Wala. Saan kayo kumuha ng pagkain araw-araw? Nagtatrabaho po siya. Sa Nyog. Anong trabaho ni kuya? Sa Nyog po. Sa nyog. Opo. Pero bakit? Anong nangyari kay kuya ate Marites? Naulog. Saan? Sa Nyog po. Kailan pa? Matagal na yun. Nung Bernis pa. Bakit nahulog siya? Nung kuha nung digibong ibo po. Kumuha siya ng gagawing Ibos. ibos. Ano pa? Wala na. Okay. Na. So, maliban sa nangyari kay tatay, ayan, ay nahulog kamo siya sa nyug. Pero bakit nagkaganito? Anong nangyari at mayroon siyang, ano ba, namamaga? Namamaga po siya. Bakit? May kasi siyang masurup-surup na po. Okay. Napahilot nyo ba siya? Napadoktor? Ano ba? Nagpailot po. Pahilot? Oo. Padoktor? Hindi. Amo po. Anong sabi ng doktor? Ano sabi ng doktor? Compine po. Ha? At compine na sa Sursogon. Iko-confine sa Sorsogon. Bakit daw iko-confine? Wala kaming pira. Wala kayong pera.
Sino yung mga kamag-anak mo dito, ate? Andyan po. Kapatid ko po. Kapatid. Pwede bang makausap or pwede ba siyang matawag para siya yung makausap ko? Opo. Kasi medyo parang di ko malaman kung Tita Umarcel. yun mga kalingap, mga kababayan, naghanap tayo ng kamag-anak or ano ni ate, no? Kasi para malaman natin kung ano talaga ang nasa likod ng kwento nila. At bakit si kuya ganito? Kasi si ate ay medyo ano din yata sa Tagalog. Sa saan kayo nakatira, ate? Sa bundok po. Bakit kayo nandito sa ngayon? Kasi may kamatian po siya. Meron siyang karamdaman. Po. So kanino mga gamit yan, ate? Amin po. Sa inyo. So dito kayo natutulog. Dito po ako natutulog po. Kailan pa kayo dito? Matagal na po. Kaano-ano nyo ang may-ari ng bahay na to? Kaano-ano nyo? Nuraman po. At sino yung may-ari ng bahay na to? Ito po. Nay, pwede bang makakwentuhan, Nay? Diyan ka lang po, Nay. Ako na lang lalapit, Nay. Kaano-ano nyo po itong sila Ate Marites? Parang magkapit-bahay kami doon sa bundok. Mm-mm. Tapos, magpadasal ako nung isang linggo. Mm-mm. Wala naman siyang trabaho. Tapos, nagpakuha ko ng ng nyog, yung ugbos, baga. Talbos ng nyog. Talbos ng nyog. Tapos, daw siya na 6.5 hours later. Ano yung kinuha niya? Yung Talbos ng nyog. Talbos ng nyog. Ayan. So pagkatapos nung nanay na nakuha niya yung umakyat siya doon sa nyog at kukunin niya yung talbos ng nyog kamo, para saan gagamitin sana yun? sa pagpadasal. Pagpadasal. Maggagawa ng suman yata. Oo, suman. Suman. Okay. So ano nung nangyari nung nanay? Na daw siya, na laglag sa nyog. Pagbaba niya, hindi na siya nakapak doon sa pinag-apakan niya pataas. Mm-mm. Parang na siya, nahulog na nalaglag. Mm-mm. Ayun. Yun ang nangyari. So ito ba anong pangalan ni tatay? Ernesto. Tatay Ernesto ay naipa-check up po ba? Opo. Ano po ang naging findings doon sa doktor? Wala naman. Kaya lang, ang dapat nun, hilot. Mm-mm. Lagay at hilot talaga. Ayun, nag-isang linggo. Injection, hindi naman na Kaya inuwi na lang Saang ospital siya dinala sa nanay? Donsol. Okay. Ilang araw siya sa ospital? 6. So 1 week. Oo. Kasi nakita ko na itong si ate, yung kanyang asawa, no, ay ano ba yung kanyang nakapagtrabaho po ba siya sa ko natanong nanay, kasi nakita ko yung sitwasyon. May trabaho po ba siya o Wala. nakakapagtrabaho? Wala naman talaga siya. Dito, siya. Nagtutulong-tulong. Wala Mm-mm. naman talaga silang trabaho. Yung asawa niya, yan na nung hindi pa siya nalaglag, kupras man siya, Mm-mm. nakigutian, ganyan. Wala naman silang hanap buhay talaga. So ibig sabihin, ito sa pamilyang ito ay si tatay lang ang naghahanap buhay. Opo. Sa ngayon na nangyari yung ganito, ay wala na naghahanap buhay. Wala na. Paano na ang kanila, nanay? Paano na yung pamilya? Kaya dito nga sa amin, kinukup ko na lang. Ilang araw na po yan dito sa inyo? Mag-isang buwan na. Mag-iisang buwan na. Kaya naghihingi talaga ng tulong para pangbili ng gamot, Mm-mm. ganyan, ang pagkain. Mm-mm. Kasi wala naman bagang pinagkikitaan, ganyan na may sakit. Mm-mm. Kami ang nagpapakain, lahat. 3 anak. Eh, sabi ni nanay, 4 daw ang anak niya. 4, si Fiona yung kwan. Fiona. Oo. Mga ilang taon na po yan si Fiona? Ilang taon na yon? Nanay! Oy, Tess! Nanay! Ilang taon na ba si Fiona? Sobrang 20. Nandyan po ba siya? Andito.
Ayan ba siya? Opo. Yan ba si Si Fiona. Fiona? Oh, isa na all, Fiona. Mm-mm. Ilang taon na si ate? 23. 23. So, nanay, ano pong pangalan ni nanay? Nanay, ano pong pangalan ninyo? Nida Luna. Nida. So, nanay Nida Luna, maraming salamat po sa pagbahagi ng kwento at pagkup-kup dito kila tatay, anong pangalan? Ernesto. Katatay Ernesto at nanay Marites. Marites. Sana po may makatulong at tuloy-tuloy po ang pagtulong ng mga nakakilala sa pamilyang ito. So nanay, maraming thank you at kakausapin ko po muna saglit itong kanilang anak na si Fiona. O, dito ka na. Ate Fiona, ilang taon ka na nga pala? Uli, 23 po. 23. Pang ilang anak kanila tatay Ernesto? Actually po, si Papa po is my stepfather, then si Mama po talaga yung pinaka relatives ko. Mm-mm. Ako po yung pinakapanganay po. Sa Mm-mm. lahat po. Then yung mga kapatid ko po, may 3 akong kapatid, yung, may 2 akong step sister and my step brother. Mm-mm. So lahat po sila is mga bata pa, elementary pa lang. Yung pinakapanganay po nila is nasa 12 or 13 years old pa lang. Mm-mm. Then yung pangalawa po is 9 years old and then Mm-mm. yung bunso po is 5 or 6 years old. 5 ba? Nandito ba sila? Nandito kasi kanina lang nandito. Nandito kayo sila. Po, nandito po yung panganay Okay. po. Ito po Ano yung natin? Tawagin natin ano? Ayan, nandito na yung mga kapatid ni Ate Fiona at ang kanyang nanay. So, Nanay Fiona. So, Nanay Marites, si tatay ba ay hindi nakakapaglakad sa ngayon? Oo. Opo. So, yun nga, Fiona, no? Ang sitwasyon kasi ng iyong stepfather sa ngayon ay hindi nakakapaghanap buhay Yes. nang dahil sa sitwasyon niya, no? So, ikaw, ano yung pinagkakaabalahan sa ngayon? Actually ngayon po is nagtatrabaho po ako sa isang canteen sa Dunsol po. So ang sahod lang po is pumapatak lang po ng 200 a day. Plus pa po doon is yung pamasahe po para sa akin na din po. Ang libre ko lang po doon is pagkain ko po mula po umaga, tanghali and sa gabi. And then yung pamasahe ko po is pumapatak. Pag pumunta po ako doon, siyempre sa umaga is nasa 40 pesos and then sa gabi po pag minsan talagang halos dumodoble na yung pamasahe ko kasi mag-isa lang ako dahil po sa gabi na pahirapan din po syempre kapag once na gusto mo na umuwi so papatol ka na lang kahit pa doble-doble yung yung magiging pamasahe. So, sa ganun na 200 ang pinapataka ng daily mo at yun nga yung kwento mo na namamasahe ka 40 pesos, then ayun nga kung minsan is nadudoble or talagang paggabi halos na po. nadudoble. Opo, kasi po mag-isa lang naman ako pag sumasakay eh syempre talagang doblehan na rin ng ang pamasahe. Mm. Kaya doon pa lang sa pamasahe pa lang minsan talaga yung 200 a day ko is kumukulang din. So sa ngayon din po is dahil nga po si Papa is hindi na po nakakapaglakad dahil po sa sitwasyon niya po for this time is nakikitira lang po sila din dito sa isa sa mga kakilala po namin. Then, So hindi nyo ka mag-anak or hindi nyo ka ano-ano. hindi po totally. Hindi po. Ano lang, isa lang po sa mga kakilala po namin dito po sa barangay. So sa ngayon na ito yung sitwasyon nila, mga kapatid mo, ng mama mo, nakikitira sila, ano yung nararamdaman mo? Actually po, sa totoo lang para sa akin, mahirap. Nahihiya ako syempre sa may-ari ng bahay, pero very thankful kasi nga po, napagbigyan din po sila na patirahin po dito. Actually, gusto ko rin sanang sabat kasi may bahay din naman po akong inuwian. Yung bahay po, which is yung bahay po yun ng lola ko. Doon sana din po sila. Kaya lang si mama may rin kasi gawa po ng yung mga bata is mahihirapan sa pagpasok. Dahil yung bahay ko po, yung tinitirahan ngayon is nasa kabilang baryo pa. Tapos yung pinapasokan po dito,
So siguro kung lalakarin din is pumapatak din po ng nasa kalahating oras din siguro pag linalakad sa layo din. Pero syempre po kung mamamasahin naman mas lalang mahihirapan kasi syempre po yung pang-araw-araw din namin ng gastusin talagang yun ang dapat pagtuon ng pansin. So sa ngayon kaya mas lalong siguro mas inisip na lang ni mama na dito na lang muna. Pero sa ngayon, kinakausap ko pa naman din po sila kung ano po yung gusto po talaga nila. Para po, siyempre para sa akin, makatulong na rin po ako sa kanila. Kahit pa paano. Even may kaya pa naman din sa budget, pwede naman po ako tumulong sa kanila hanggat kaya. So ayun nga, yung sahod mo na 200 ka mo at nababawasan pa ng pamasahe. Mga magkano naman yung naiabot mo dito sa iyong mama? Sa ngayon po, wala pa naman. Kaka-start ko lang po sa trabaho ulit. Nawalan po kasi ako ng trabaho. The way po, galing po ako ng Maynila, then umuwi po ako dito ng Bicol kasi nagkasakit yung lolo ko. Inalagaan ko po yun, nawalan po ako ng trabaho until sa nagka-find po ako ng trabaho ulit dito sa Dunsol. Then, na-stop na naman po yun kasi meron po kami ng patay, yung lola ko po, yung kapatid po ng tatay niya, namatay po. Nag-start doon, nawalan po ako ng trabaho. Then kakabalik ko lang po ulit sa trabaho, this week lang po. Okay. So, yun nga, yung sabi ni nanay kanina no na yun, pansamantala, dito niya nga pinatira at sa pang-araw-araw, kung meron, sinasagot niya. So, ito si mama mo, ano yung pwede niyang trabaho or nagkaroon ba siya ng trabaho o nagkaroon ba siya dati ng trabaho? Before po, naglabandera po siya. Nung bata pa po ako. Kasi lagi niya po ako nakakasama nung batang-bata pa po talaga. Yun yung pinagkakakitaan niya. Pero sa ngayon po, wala na po siya gaanong kasi po, this time, lalo na po may sakit po yung kanyang asawa, yung stepfather ko po, is na pagtutuunan na lang po ng pansin niya yung stepfather ko po para alaga. Kaya talaga sa ngayon, wala pong hanap buhay siyang nakukuha. So ito, panganay ninyo ate, Yes. ni kuya. Bali, sumunod sa iyo at panganay nila yan. Sumunod At po ito sa- naman, ito po yung pangalawa. ilang taon na siya? 9 years old po. Ito siya, 12 years old po. nag-aaral siya. Yes po. Anong grade na siya? Grade 3 po. Same po silang dalawa. Same sila. Kasi po, pabalik-balik po. Ato po kasing kapatid ko po na isa is meron po siyang something different po sa pag-iisip. Kaya talagang mahina. Ito lang po yung medyo mas okay din po na same ko na talagang normal. Yun. Kaya lang, sa ngayon, bumalik lang. Siguro sa ngayon kasi dapat grade 4 na siya. Bumalik din kasi medyo mahina. Gawa po ng hindi po talaga totally natuturuan kasi wala po nagtuturo. Kasi si mama, wala rin po masyado siyang alam kahit po sa pagsusulat, sa pagbabasa. Hindi niya po talaga kayang gawin. Kaya kumbaga, pag sa bahay lang po sila. Wala po tumuturo. Kaya ang nangyayari po ngayon, bumabalik po sila sa pag-aaral. Hindi po sila nakakapag-continue. So ibig sabihin nito si mama mo hindi nakapag-aral. Hindi po. Bata pa lang po kasi si mama is nagtatrabaho na rin po siya before. Talagang mas tinutuunan niya po dati yung pakikipaglabandera. Yun po yung ano niya. Sa sobra, kumbaga po, si mama kasi rin po, mahina rin po talaga yung pag-iisip niya. Kaya, kumbaga, tumigil na rin po siya sa pag-aaral. Ang alam ko po is, nakapag-aral din po siya, mga grade 1 to grade 2 po yata. Pero hindi na po siya nag-continue. Talagang wala na rin po talaga. Kasi po sa hina rin po ng isip niya, talagang hindi po niya kinakaya. So anong nararamdaman mo sa ngayon na ito, may mga pangangailangan, katulad niyan, ito si stepfather mo ay naging ganyan yung sitwasyon at si mama mo yun nga, nasasabi mo na ganyan din. Ano yung pakiramdam na, baga, siyempre, masasabi natin na saan sila sisilong, saan sila pupunta bilang ikaw ay panganay na isipin natin na ikaw yung talagang as in aasahan nila. Ano yung nararamdaman mo sa ngayon? The way po, para sa akin, syempre sobrang hirap. Kasi sa sitwasyon ko rin po,
sa trabaho ko ngayon, sa sahod ko ngayon, sobrang kinukulang rin para sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko po gagawin. Kasi mula noon pa naman din po, kahit din nung nasa Maynila pa po ako, doon din po ako looking forward kung paano ko talaga sila itataguyod. Kasi syempre, nung sa Manila po ako, mag-iba-iba rin po yung mga pinapasukan kong trabaho, maliit lang din, kahit po maliit yung sahod, talagang pinapatok ko na. Lalo na sa ngayon, ito po, nagkameron pa kami ng problema dahil po yung stepfather ko is nagkameron po ng condition, gawa po nung sa paa niya. Mas, kumbaga, ngayon, hindi na siya talaga makakapagtrabaho. Kasi yung trabaho niya po is, umaakyat po siya ng nyog, nagkukopra po. So, the way po, yung paa niya po, yung nagsisilbing, kumbaga, pagkakakitaan niya. Sa ngayon, wala na. Kasi yung feel ko, is sobrang hirap. Kasi hindi ko po alam kung paano ko sila tutulungan. Hindi ko po alam kung saan nakukuha. Kasi, yung kaya ko lang, is, mas kulang pa rin. Bukod din sa sarili ko, is siyempre dadagdag pa rin sa kanila, kumbaga para sa akin po. Lalo nakikitira lang din sila. Sobrang sakit. Mahirap po na makita yung magulang na sobrang naghihirap. Ang hirap po tumingin na bilang isang panganay, wala kang magawa. Ang hirap makita niyo yung magulang mo, ibang tao yung tumutulong sabagkat ako wala. Minsan yung tita ko po, sila na lang din po yung nagbibigay ng pangangailangan nila. Sila na lang din po yung nagbibigay ng mga sa pagkain, ganun. Pero sobrang swerte ko rin po kasi may mga taong palaging nandyan pa rin naman po para tulungan po sila. At ayun, so pinagpapasalamat ko na lang din po yun na may mga taong mababait pa rin po para nandito sa pamilya ko. So pwede uli natin makita si Kuya, Ate Marites. Pasensya ka na, Fiona ha, kasi medyo napaluha kita, no? Okay lang po. Ano naman po eh. Kumbaga, siyempre bilang isa po sa mga sa pamilya, lahat naman tayo dapat uunahin natin pamilya. Lahat naman tayo pagdating sa pamilya talagang magiging mahina yung loob natin. Dadaan at dadaan talaga tayo sa punto na mapapait at mapapaiyak dahil sa sitwasyon na nangyayari. So sa ngayon po, dito po sila natutulong sa isang maliit pong tirahan. Ito po yung bunso kong kapatid. And ayan po yung sitwasyon niya. Nahihirapan po siyang igalaw yung mga paa niya dahil sa sakit po na dumudulot po dito. Isang padre di pamilya ang nagdadala ng karamdaman na nang dahil sa pagsusumikap para sa mga anak, ay yan siya mga kalingap, mga kababayan. Paano na lang ang mga anak niya, kanyang asawa, at ayan sila. Diba? So, Ate Marites, ano yung mayroon bang nakatulong sa inyo na para may pagamot si tatay? Mabait po. Ibig sabihin, meron bang nakakatulong or pwede siyang matulungan para may pagamot? Wala pa? Mayroon po. Sino? Pinagamot po sila. Siya. Makasagot si mama mo ng Ate Fiona. Ano po, kumbaga po, sa ngayon po, kakagaling lang po nila sa ospital, kakalabas. Bali po, ang tumulong po sa kanila, ito po rin na tinitirahan po nila. Sila po yung tumulong sa kanila para po makapagpagamot. So, pinapahilot-hilot din po siya. Then ngayon po, okay na din napahilot na din po siya.
Kaya po, nagagalaw-galaw na rin nga na po yung ano. Pero sa ngayon po, wala po talagang mas tumutulong po sa kanila para po sa pagpapagamot po. Yan. Tay, ano yung masakit sa iyo, Tay? Yung katawan ko, Katawan mo ang masakit. oo, yung paa, Paa. Naipahilot ba to siya? Naipahilot? Napahilot po. Yes po, napahilot naman. Bali, nasa 4 times yun na po. Ano na pa. 4 times na po napahilot. Apat na hilot na. Napahilot na siya, nanay. Opo. Ano yung sabi ng manghihilot? Pilay daw, pilay. Doon sa doktor, wala bang eksaktong nasabi kung ano yung... And nagpa-x-ray siya, wala naman. Clear daw. Mm-mm. Tapos pinakita ko siya sa manok baga. Mm-mm. Yun, ang diferensya niya, yung balon-balonan baga, wala naman kalaman-laman. Mm-mm. Para mahina siya kumain. Kabadkin makwan. Sa ngayon, Fiona, ay hindi ako nangangako kung ano yung pwedeng itulong ko dito kay papa mo, no? Pero pansamantala ako ay magbibigay sa iyo ng kunting bigas. At pagpasensyahan niyo yan, kasi yan pa lang naman yung ating kaya. Ate, Marites, pandagdag ng pansaing ninyo yan, ha? Salamat po. At ayun nga, sa ngayon, yan lang muna yung ating may ambag sa inyo, no? Nakakapagsaing ba kayo dito? Opo. Okay. So, ganun lang. Dasal. Kailangan manalangin tayo. Taimtim para sa kagalingan ni tatay. Pero ganun to man, Fiona, kung merong makakapanood sa sitwasyon ni tatay. Ano pangalan niya uli? Ano pangalan niya? Ernesto po. Ni Tatay Ernesto ay ihahatid natin yan at ipapaabot dito sa inyo sa lalong madaling panahon. Kung merong mga malalambot ang puso na talagang tutulong sila sa sitwasyon ng iyong mga kapatid, lalong-lalo na ni Nanay Marites. So, pansamantala po na kami ay aalis muna at maraming salamat. Ang ano ko lang, may papayo ko lang, sipag, tiyaga, pagdasal, mataimtim na pagdarasal para sa kagalingan ni Tatay Ernesto at pagsumikap ka rin para sa iyong sarili kasama ng iyong mga kapatid, no? Huwag kang mag-alala at huwag kayong mag-alala pag mayroong blessings na darating sa inyo, ihahatid ko yan. So, pansamantala, hanggang dito na lang muna yung ating pag-uusap. So yun mga kalingap, mga kababayan, hanggang dito na lang po muna yung ating pakikipagkwentuhan dito sa mag-asawang Tatay Ernesto, Nanay Marites at sa kanilang anak na si Fiona. Mga kaibigan, mga kababayan, sana maraming makapansin sa kalagayan ng isang padre di pamilya na nangangailangan ng tulong para sa kanyang mga anak. Papasalamat tayo unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At maraming salamat, Miss Yay, Ate Lorin Nimuto, at sa lahat ng mga nagsishare ng blessing sa ating YouTube channel. Maraming thank you po sa inyo. At maraming salamat, Kalahi Community. Maraming salamat, KTV Angels 100, at shout out Kindred TV, Maria Cusinera, at shout out din sa iyo Maestro 21 TV. Mga kalingap, mga kababayan, sa lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW, mag-iingat po tayo parati. Mga kalingap, mga kababayan, sa lahat, maraming salamat and God bless. Bye-bye.